Hindi nga makapaniwala si Zuan at Negrito, na pati ang truck ay ninanakaw ng ating bida. Napapatanong na nga lang din sila sa kung paanong nagagawa ni Shu ang mga kamangha-mangha, at di nila inaakala na pwedeng mangyari, habang si Xiaoyu naman ay tamang puri lang sa kanyang kuya, sabay tanong kung nasaan na siya ngayon. Sinabi naman ni Mingyo na ayon sa intelligence nila ay nagtungo si Shu sa bandang hilaga ng kagubatan, kaya napapatanong sila kung bakit sa kagubatan nagtungo si Shu. Isa nga daw siyang water-type element kaya mas pabor sana sa kanya kung tumalon na lang siya sa dagat. Alam ko, sagot dyan wika naman ni Zuan, kaya napatanong si Mingyo sa kung ano ang ibig niyang sabihin. At sinabi nga ni Zuan na malamang sa naramdaman ni Shu na may halimaw sa dagat, kaya naman tinalikuran siya nila Mingyo at sinabi na hindi ito ang oras para sa pagbibiro. Sinabi nga din ni Mingyo na masyadong mapanganib ang ginawang hakbang ni Shu, tama nga daw na walang A-rank sa Port Artyom ngayon. Pero 7 B-rank masters na cultivator naman daw ang kasalukuyan na humahabol sa kanya. Kaya masyado ang gulat ni Zuan, habang ang iba naman ay natahimik lang. Kaya tinanong ni Zuan kung bakit hindi sila nagsasalita, sinabi nga niya na hindi sila pwedeng magsayang ng oras at dapat na nilang puntahan si Lu Shu upang tulungan. Alam nga daw ni Zuan na kulang sila sa tauhan o mga high-rank na cultivator upang tapatan ang hukbo ng kalaban, pero hindi nga daw ibig sabihin nito ay dapat na nilang pabayaan si Shu. Kung pipiliin nga daw nilang manahimik at manatili na lang dito, ay siya na mismo ang magtutungo sa ating bida kasama ni Negrito upang tulungan siya. Si Lu Shu nga din daw ang dahilan kung bakit sila nagtungo dito at sinabi na hindi nila pwedeng ipagwalang bahala ang kasalukuyang sitwasyon niya. Pero sinabi naman ni Mingyo na wala siyang dapat ipag-alala. Hindi naman daw niya sinabi na papabayaan nila ang ating bida, at kailangan nga lang daw nilang magplano bago gumawa ng aksyon. Bigla namang dumating si Ji Chao at sinabi na tama si Chen Zuan, kailangan nga daw nilang tulungan si Shu dahil siya din ang susi upang manalo sila sa digmaan, kaya naman masyado ang tingin nila sa kanya. Huwag niyo akong tignan ng ganyan, wika nga din ito, at ang mga salitang yun din daw ay ang mga salita na binitawan ni Nieting nung nasa Sardinia si Lu Shu, at hinihiram lang niya ang linya ni Nieting. Ano pang hinihintay niyo, wika nga ni Zuan, kailangan na nga daw nilang kunin ang mga sandata nila at magtungo agad kay Shu, pero hinawakan naman siya sa braso ni Xiaoyu at pinipigilan, dahilan upang tanungin niya si Xiaoyu kung bakit siya hinihila nito. Sinabi nga ni Xiaoyu na kailangan nilang kumalma, dahil hindi kailangan ni Shu ang kanilang tulong, at tinanong nga siya ni Mingyo kung seryoso ba siya at kung kapatid ba talaga siya ni Lu Shu dahil mukhang hindi siya nag-aalala. Tinanong naman ni Zuan kung plano bang magtungo ni Xiaoyu ng mag-isa kay Lu Shu, at kung pupuntahan nga daw niya si Lu Shu ay sasama si Zuan para kahit papaano ay makatulong siya sa pagtakas ni Lu Shu. Pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na hindi niya kailangan ng kasama o katulong, mas mainam nga daw kung manatili na lang si Zuan dito at huwag nang magdulot pa ng ibang problema. Hindi niyo pa talaga kilala si Lu Shu, wika nga din ni Xiaoyu. Kung hindi nga daw pinansin ni Shu ang pagkakataon na makatakas ay isa lang ang ibig sabihin nito, at ito ay wala siya sa panganib o alam niyang kaya niya ang sitwasyon. Isa pa ay siguradong nais o plano daw ng ating bida na pumatay kaya niya ginawa ang bagay na ito, kaya mas mainam kung hindi na sila magtungo sa kanya dahil magiging pabigat lang sila. Dahilan naman upang mapatanong si Zuan, mukhang masyado nga daw malaki ang tiwala ni Xiaoyu kay Lu Shu, at mukhang iniisip nga din daw ni Xiaoyu na ang 7 B-rank cultivator ay hindi magiging banta sa ating bida. Gayunpaman ay mas panatag naman na daw ang pakiramdam ni Mingyo ngayon, matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Xiaoyu, mukhang minamaliit na naman natin si Lu Shu, wika naman ni Ji Chao, at sinabi ding maging si Nieting ay nahirapan na gawing 9th dragnet si Shu. Dahilan upang hawakan siya sa balikat ng dalawa, at tinanong nga nila kung naging 9th dragnet ba si Lu Shu matapos siyang bumalik mula sa Kamishu. Pero hindi nga daw dahil hindi naman tinatanggap ni Lu Shu ang posisyon, kung tinanggap nga lang din daw sana niya ng mas maaga ang posisyon ay wala na sanang mga sumunod pang naging problema o away si Lu Shu at Nieting. Sabay tanong kung alam ba nila ang dahilan kung bakit naabot ni Nieting ang Stage of Divinity, pero bigla siyang pinatigil ni Mingyo kaya agad naman niyang tinakpan ang kanyang bibig, muntik na nga madulas ang kanyang dila. Sinabi na nga lang niya na ipagpalagay na lang nilang wala silang narinig, dahil confidential at sekreto ang patungkol sa bagay na ito, pero na-realize naman nila na may kinalaman si Shu sa pag-rank up ni Nieting. Samantala isang pagsabog naman ang nangyari, habang si Shu ay patuloy na tumatakbo at unti-unting nagbabago ang kulay ng buhok. Patuloy nga sila sa paghabol ng ating bida,
na iniisip na ito na ang magandang lugar upang simulan niya ang pagpatay. Ayon nga sa cardinal na ito ay mahigit 4 na oras tumatakbo si Lucio, at parang rabbit na patalon-talon din kaya nakakabweset nga daw ang ating bida. Na may bigla namang hinagis sa kanila, kaya sinabi niya na kailangan nilang mag-ingat, ginamitan nga niya ng abilidad ang bagay na hinagis ni Lucio. Kaya naman kumalat ang amoy nito sa hangin dahilan na din upang tanungin niya kung gas bomb ba ito, pero parang pamilyar nga daw sa kanya ang amoy. Hanggang sa tumama sa kanyang noo ang isa sa mga ito, at nang kunin nga niya ito para tignan ay na-realize niya na ito ay stinky tofu. Masyado nga ang galit niya at tinatanong ang ating bida kung wala na ba siyang ibang alam na gawin, pero iniisip lang naman ni Shu na hindi niya kailangan mag-isip ng ibang paraan ng pag-atake, hanggat epektibo ang mga ito, lalo at nakaka-earn siya ng negative points. Pero kung nais nga daw nila ng bagong estilo ng pag-atake, ay pagbibigyan naman sila ng ating bida. Nilabas nga niya ang isang long sword mula sa kanyang seal, at dito ay sinabi ni Shu na alam niyang mababang kalidad lang ito ng spiritual tools, pero matagal na nga daw niyang nais subukan ang mga ito. Nais nga din daw niyang alamin kung ano ang mangyayari dito pag nilagay niya ang sword power niya sa espadang ito, na agad na balot ng kidlat. Mag-ingat kayo, nilabas na niya ang espada niya, wika naman ng isang cardinal, na agad inatake ng ating bida gamit ang kanyang kumikidlat na espada. Na-realize naman ng isang ito na hindi ang espada ng Dragnet and Snares ang gamit ni Shu, dahil ito daw ay katulad ng kanilang espada na mayroon lang mas mababang antas. Habang si Shu ay inaasahan naman na daw ang resulta na nakita niya, dahil ang spiritual tool ay sumusunod sa nais niya matapos niyang lagyan ng kanyang sword power. Sunod ay nais naman niyang malaman kung gaano ito kalakas o gaano kalakas ang pinsala na kaya nitong maidulot, pinaikot nga niya ang espada ng sobrang bilis, dahilan upang kumalat ang kidlat mula sa espada. Namamangha naman ang mga cardinal sa kanilang nakikita, ngayon nga lang daw nila nalaman na pwede palang paikutin ng ganito ang espada, pero dahil sa bilis nito ay mukhang mahihirapan daw silang iwasan ito, at sinabi naman ng isa na pangkaraniwang spiritual tools lang yan. Sinabihan sila nito na mga eng-eng, at huwag magdikit-dikit, pero huli na ang lahat at hindi na nila naiwasan ang pag-atake ni Shu. Sa pagbalik nga ng espada sa ating bida, ay kasabay nito ang pagkamatay ng iba sa mga cardinals na kanyang inatake. Sekil, wika nga ng lalaking ito, o pagpatay sa loob lang ng isa o ilang segundo, at hindi nga niya lubos akalain na 3 B-rank na cardinal agad ang namatay sa ilang segundo lamang, gamit ang pangkaraniwang espada. Na agad namang nasira matapos ang pag-atake ng ating bida, na masyado ang panghihinayang sa espada, kahit pa nga daw pangkaraniwang spiritual tools lang ito ay may halaga o perang katumbas pa din ito. Kaya sinabi ni Shu na mas mainam kung gagamitin na lang niya ang dati niya pamamaraan, upang hindi na masayang pa ang ibang espada. Tinago nga ni Shu ang sirang spiritual tool sa kanyang mountain seal, at sinabi na restoring na lang ang kanyang gagamitin, upang patayin sila. Kaya naman sinabi ng lalaking ito na dapat nilang gamitin ang sekretong pamamaraan nila. Sinabi nga din niya na ang Gray Stream o Yin Restoring ng ating bida ay kasing talim ng Flying Sword, at nakita na nga daw niyang ginamit ito ni Shu sa Port Artyom. Agad ngang ginamit ni Shu ang Yin Restoring, pero nakagawa naman sila ng barrier kaya nahaharang ang lahat ng kanyang pag-atake. Dito nga ay sinabi din ng lalaking ito na hindi nagagana ang Gray Stream ni Shu sa kanila, bukod dito ay wala ding tubig sa kabundukan na ito, kaya sigurado daw siya na wala nang magagawa ang ating bida. Tumalon lang naman si Shu, habang sinasabi na alam niyang ang sekretong pamamaraan ng CDF ay lumalakas o nakadepende sa bilang nila ang lakas. Pero hindi nga din daw siya napigilan ng teknik nilang ito dati sa Sardinia, kahit pa ilang libong miyembro ng CDF ang gumamit nito ng sabay-sabay, paano pa kaya ngayon na 4 lang sila? Dahilan naman upang ma-realize nila na si Shu ang demonyo na pumatay sa ilang daan o libo nilang miyembro sa Sardinia, pero hindi nga daw ang ating bida ang demonyo, dahil ang mga taga-CDF umano ang demonyo. Nawasak nga ang kanilang barrier sa pag-atake ng ating bida, at dahil nga sa takot nito ay bigla siyang huminto sa paggamit ng secret technique nila. Kaya naman nag-backfire ito sa ibang cardinals, at sinisisi nga siya ng mga ito, pero sinabi lang naman niya na si Lucio ang demonyong mamamatay tao, at maging si Francesco nga daw ay natatakot na harapin ang ating bida. Agad nga din siyang sumigaw at sinabi na ayaw pa niyang mamatay dito, kaya tumakbo siya sa kagubatan at iniwan ang kanyang mga kasamahan. Na agad tinuluyang patayin ni Shu,
habang sinasabi na sayang at walang masyadong tubig sa lugar na ito, dahil kung hindi ay magagamit o mapapadami sana niya ang tubig sa hangin, upang patayin ang tumakbong lalaki. Pero naisip nga ni Shu na mayroong ilog sa direksyon na tinakbuhan niya, kaya naman makikipaglaro daw muna siya sa lalaki, upang makakolekta ng negative points. Nilabas nga ni Shu ang stinky tofu, sabay tinatawag ang lalaki na nais umano sanang makakita ng bagong tricks ng ating bida, may ipapakita akong bagong trick wika pa nga niya, pero hindi naman na daw interesado ang lalaki. Samantala sa Riverside campsite naman, ay sinabi ng Saint na ilang araw pa lang ang nakalipas pero nakapagtayo na ng fortress ang Dragnet and Snares, kaya hindi na sila pwede pang maghintay. Tinatanong nga niya ang kanyang mga kasama kung itutuloy pa nila ang pagdeklara ng gyera o uuwi na lang sila, kailangan na nga daw nilang makapagdesisyon ngayon. Sinabi naman ni Satan na andito lang siya dahil sa kayamanan, at wala siyang nais na kalabanin o patayin si Nieting. Kaya wag daw nilang kakalimutan ang bagay na ito pag gumawa sila ng desisyon. Matapos ang digmaan na ito tingin mo ba ay mapipigilan pa ang kapangyarihan natin wika naman ng bishop, sabay sinabi na masyado yatang malambot si Satan sa Dragnet and Snares. Mukhang nakakalimutan na nga din daw ni Satan ang pagbasag ng itlog niya ng 9th Dragnet, sabay sinabi na magandang balita ito dahil wala pa nga daw anak si Satan na pwedeng sumunod sa mga yapak niya. At hindi na din siya magkakaanak pa pag hindi naghilom ang kanyang mga itlog. Tigilan nyo na yan wika naman ng Saint, at sinabi na pakinggan nila ang nais sabihin ng bago nilang miyembro, sabay tanong kung anong puwersa ang pinipresenta niya, kung Fonts Gang ba o Dark Kingdom. Ito nga ay si Saitama at isa siyang director sa Fonts Gang, si Saitama din ang unang estudyante ni Master, at siya din ang nasa likod o namamalakad sa Dark Kingdom. Bukod dito ay siya din ang misteryosong lalaki na nagpo-post sa website ng Fonts Gang na hinahanap ng ating bida. Sinabi nga nito na hindi na niya kailangang sagutin ang tanong ng Saint, sinabi din nito na nais niya ng revolution o pagbabago sa Fonts Gang, habang ang Saint at ibang organisasyon naman ay nais pahinain o wasakin ng Dragnet and Snares, kaya iisa umano ang nais at layunin nila. Sinabi nga din niya na ang Dark Kingdom ay isa lamang sa kanyang libangan, pero hindi nga daw niya inaasahan na magiging matagumpay at impluwensya ito sa mundo ng mga cultivator. Dahilan upang maisip ng Saint na ang Fonts Gang at Dark Kingdom ay parang kambal, kung saan nagsisilbing liwanag ang Fonts Gang at kadiliman naman ang hatid ng Dark Kingdom. Pero ang nakakatuwa nga daw sa bagay na ito ay mismong ang unang estudyante o disciple ni Master Lisciani ang nasa likod ng lahat. Tinanong nga din ni Satan kung hindi ba siya natatakot na patayin siya ni Master pag nalaman niya ang lahat ng ito. Pero natawa lang naman si Saitama at sinabi na matapos ang digmaan na ito ay wala na siyang dapat pang katakutin o ikatakot. Dahilan upang magulat sila sa kanyang sagot, napapatanong nga sila kung nawawala na ba ang kapangyarihan ni Master, o kung mayroon silang bagay na pwedeng gamitin laban sa kanya. Huwag kang masyadong mapagpanggap wika naman ng bishop, dahil wala naman daw A-rank na miyembro ang Dark Kingdom, kaya hindi siya dapat na nagyayabang. Sinabi lang naman ito na may A-rank nga ang CDF pero harap-harapan pa din silang pinagnakawan ng supplies, at bukod dito ay hindi pa din nila nahuhuli ang nagnakaw ng lahat ng supply. Kung hindi nga lang din daw sana sa katangahan ng CDF na ito, ay hindi naman sana kailangang magtungo ng Dark Kingdom dito, dahil ayaw naman sana nilang makalaban ng harap-harapan ang Dragnet and Snares. Sinabi naman ni Francesco na 7 B-rank cultivators na ang pinadala nila upang habulin ang ating bida, kaya sigurado nga daw siya na wala siyang makukuha na kahit ano at mababawi nila ang mga nanakaw. Pero tinawanan lang naman siya ni Saitama, sabay tanong kung sigurado ba talaga siya, tawagan mo kaya sila wika nga din nito. Kaya naman agad nilabas ni Francesco ang kanyang cellphone upang tawagan ang kanyang mga kasamahan, na mga patay na at hindi na masasagot ang kanyang tawag. Muli ngang tumawa si Saitama habang tinatanong kung tama ba siya, hindi nga daw kilala nila Francesco kung sino talaga ang kinakalaban nila. Gayunpaman ay wala naman daw silang dapat ipag-alala, dahil ang Dark Kingdom ay naghanda na ng supply para sa kanila. Sinabi nga din niya na sa loob ng 8 oras ay darating ang 3 barko sa Port Artyom. At pagdating nga daw ng supply nilang ito ay mapapalitan na ang mga pagkain at spiritual tools na pinanakaw ng mga tanggang CDF. Hindi nyo naman na siguro pagdududahan ang lakas at sinseridad ng Dark Kingdom ngayon wika nga din niya. Masyado naman ang gigil ng bishop, kaya inutusan niya si Francesco na hanapin ang ating bida at dalin sa kanya ang ulo nito. Aalis ka na ba agad wika naman ni Saitama,
na sinabi ding kailangan niyang mag-ingat upang hindi siya mapatay ni Shu. Sa paglabas naman ni Francesco ay agad siyang lumipad. Kaya napatayo pa si Kaden habang napapatanong sa kung paanong naging A-rank agad si Francesco, pero masyado lang naman ang tawa ng Bishop. Sinabi nga nito na hindi na nila kailangan pang mag-alala kay Francesco, dahil hindi siya mapapatay ng ating bida. Iniisip naman ni Satan na malamang sa ginawa din ni Francesco ang ginawa ng Bishop upang maging A-rank, malamang nga daw na ito din ang dahilan kung bakit sila nag-present na nabantayan ang mga individual cultivator, upang magkaroon ng sacrifice. Ibig bang sabihin nito ay wala na tayong magiging problema sa supply matapos ang 8 oras? Tanong ng Saint kay Saitama na sinabing tama. Mainam kung ganun wika ng Saint, at sinabi na din siya na ang magdidesisyon para sa lahat, sabay ginulo ang chessboard at chess piece sa ibabaw nito. Ilang sandali pa ay sinabi niyang bukas na sila mag-uumpisang umatake. Sinabi nga din niya na kahit na anong mangyari ay dapat nilang paunahin ang mga individual cultivator, pipilitin nga daw nila ang mga ito na labanan ang dragnet and snares, para mabawasan ang posibleng pwedeng mamatay na mga miyembro ng organisasyon nila. Sinabi nga din niya na matapos nilang mapatay at maubos ang mga basurang miyembro ng dragnet and snares, ay agad niyang isusunod na patayin si Nieting. Samantala sa campsite naman ng dragnet ay sinabi ni Negrito na perpekto ang pagkakagawa ng fortress nila, may supply na nga din daw sila ng tubig, kuryente at internet sa lugar. Pero sinabi naman ni Zuan na ayon sa hula ay hindi ito ang magandang lugar upang magtayo ng base, dahil napapalibutan ng masamang elemento ang lugar. Tinanong naman ni Negrito kung kailan pa siya natutang manghula, hindi nga daw niya akalain na may alam si Zuan sa mga ganitong bagay, at sinabi nga niya na alam niyang malas ang lugar na ito dahil natalo siya sa laro, sinumpa ang lugar na ito wika pa nga niya. Kaya naman bigla siyang piningot ni Tandang Bailey, at tinanong kung paano pa niya nakukuhang maglaro sa gitna ng digmaan. Sabay bati kay Xiaoyu, at tanong kung nais ba niyang maging estudyante siya ni Tandang Bailey, pero tumalikod naman si Xiaoyu at hindi siya pinansin. Bigla namang lumabas si Nieting at pinasalamatan si Tandang Bailey sa pagpunta niya dito, at sinabi lang naman ni Tandang Bailey na obligasyon niyang pumunta dito dahil isa din siyang dragnet. Sabay inaya si Zuan na sumama sa kanya para mag-training, habang si Xiaoyu naman ay tinatanong si Ji Chao kung may pinaplano ba ang kanilang kalaban, at sinabi nga ni Ji Chao na planong sumugod ng mga kalaban nila bukas ng umaga. Kaya naman agad na tinanong ni Xiaoyu kung ano ang pwede niyang magawa, upang mabawasan ang casualties sa kanilang hukbo. Pero sinabi ni Ji Chao na hindi na niya kailangan mag-alala, hindi nga daw nila kailangan ang tulong ng 12-year-old na bata sa digmaan. Pero biglang tinanong ni Nieting si Xiaoyu kung bakit nais niyang tumulong, at sinabi nga daw ni Lu Shu na kailangan niyang tulungan ng dragnet and snares na lumaban, pero dahil sa wala pa siya dito ay si Xiaoyu daw muna ang gaganap para sa ating bida. Sa totoo lang ay mayroong naaangkop na trabaho para sa wika naman ni Nieting, pero kailangan nga daw ipangako ni Xiaoyu ang isang bagay. Ito ay ang gawin lang niya ang kaya niya at huwag ilagay ang sarili sa panganib. Sige wika naman ni Xiaoyu, sabay tanong sa kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi nga ni Nieting na kailangan nila si Xiaoyu upang patayin ang mga Earth-type awaken ng kalaban, sabay inutusan si Ji Chao na ibigay sa kanya ang impormasyon. Ayon nga daw sa maasahang impormasyon na nakuha nila ay mayroong 40 B-ranks ang kalaban, at 2 sa mga ito ay Earth-type awaken. Sinabi nga din ni Nieting na mayroon naman silang special metal powder na nilagay sa ilalim ng lupa upang pigilan sila sa pagpasok sa camp nila. Pero matapos nga daw magsimula ang digmaan ay hindi na niya masisiguro ang mga pwedeng mangyari. Ako na ang bahala sa kanila, at pag sinubukan nilang pumasok sa camp ay papatayin ko agad sila wika naman ni Xiaoyu. Habang iniisip na sa tulong ni Anthony at Gia at ng premium powder, ay hindi siya mahihirapan na labanan ang 2 Earth-type awaken. Iniisip nga din ni Xiaoyu na pwede niyang huliin ang espiritu ng isa sa mga ito para sa pangatlong slot niya. At pag nangyari nga daw yun ay masisiguro niya ang seguridad ng dragnet and snare sa ilalim ng lupa. At pag nabantayan nga daw niya ang ilalim ng lupa o ilalim ng camp nila ay siguradong mababawasan din ang casualties nila, kaya magiging masaya si Lu Shu sa pagbabalik niya. Bigla namang tinanong ni Nieting si Ji Chao kung ano ang opinyon niya kay Xiaoyu, at base nga daw sa mga sinabi ni Xiaoyu ay hindi pa niya tinuturing ang kanyang sarili na kaisa ng dragnet and snares, gayunpaman ay gagawin naman niya ang lahat para kay Lu Shu. At ibig sabihin nga daw nito ay parang hindi na din iba si Xiaoyu sa kanila, dahil katulad din naman siya ni Lu Shu, naganap ng 9th dragnet ngayon.
Sinabi naman ni Nieting na parang nakikita niya si Lu Shu kay Xiaoyu, sa ngayon nga daw ay malamang na hindi pa ito na-realize ni Xiaoyu, pero alam nga daw niya na parang kaysa na din nila ito sa kanilang pinaglalaban at kalaunan ay tatanggap din ng responsibilidad, parang buy one take one palawika naman ni Ji Chao, dahil matapos maging dragnet ni Lu Shu ay magiging dragnet din ng kanyang kapatid, na sana nga daw ay mangyari o magkatotoo talaga ayon naman kay Nieting.